Ang dalawang istorya na ikukwento ko sa inyo ngayon ay hindi lamang nag-iwan ng trauma sa mga biktima. Ang dalawang istoryang ito ay kwento din ng matinding paglaban sa kabila ng peligro sa parehong side ng biktima at ng mga naghahanap sa kanila. Tara, samahan niyo akong talakayin ang istorya ng dalawang taong ito na biglaang nawala dahil sa pagkidnap at ang matinding hangarin ng mga taong naghahanap sa kanila upang mabawi sila. Bago ko ituloy ang istoryang ito, mag-subscribe na sa aking channel kung hindi ka pa nakasubscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify sa mga susunod na istorya. Linggo-linggo akong nag-a-upload ng istorya tungkol sa mga kriminal para ikwento sa inyo habang nasa mahabang commute, break time sa trabaho o eskwela o habang nagmimerienda kasama ang pamilya o mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Tara na at ipagpatuloy ang istoryang kriminal na ito. Everything happens for a reason. Pero paano kung wala kang maibigay na paliwanag, lalo na sa isang pangyayari na sumira sa buhay ng isang buong pamilya? Ito ang kwento ng Hannah Anderson kidnapping. Sa isang tahimik na lugar sa Southern California, kung saan kamangha-mangha ang sikat ng araw at sadyang mapagkaibigan ang mga tao, isang pamilya at ang kanilang kaibigan o inaakala nilang kaibigan ang magiging laman ng lokal na balita at iba-ibang mga social media apps sa kanilang komunidad. Ang pangalan ng kidnapper sa istoryang ito ay James Lee DiMaggio, kilala bilang Uncle Jim, isang malapit na kaibigan ng pamilya Anderson. Napakatagal ng kaibigan ng pamilya si DiMaggio na kinilala ng mga anak ng mag-asawang Anderson bilang Uncle Jim, kaya walang makapagsabi kung bakit niya nagawa sa pamilya Anderson ang kanyang mga nagawa. Ang pamilya Anderson ay binubuo ng padre de pamilya na si Brett, ang may bahay na si Christina at ang kanilang dalawang anak, si Hannah, 16 years old, na palaging busy sa kanyang cellphone at palaging kasama ang kanyang mga kaibigan ngunit malapit sa kanyang pamilya, habang ang bunso naman na si Ethan ay 8 taong gulang pa lamang ngunit bibo at puno ng kasiyahan. Masagana at masaya ang kanilang buhay, naroon ang pagmamahalan sa pagitan ng bawat miyembro ng pamilya Anderson, ngunit babaguhin ng isang tao ang lahat ng iyon sa hindi maipaliwanag na dahilan. August 3, 2013, sinabihan ni DiMaggio ang pamilya Anderson na kung maaari ay bisitahin siya ng pamilya sa kanyang tahanan sa Boulevard, California sa huling pagkakataon. Ang sabi ni DiMaggio ay aalis na siya sa lugar sapagkat nakahanap ito ng bagong trabaho sa Texas at posibleng hindi na sila ulit magkita-kita. Pumayag ang pamilya Anderson sapagkat malapit nilang kaibigan si DiMaggio, ngunit hindi kasama si Brett, ang padre de pamilya, sapagkat nasa 3 buwan na business trip ito sa Idaho. Nang makarating ang pamilya Anderson sa tahanan ni DiMaggio, ay agad nitong ipinakita ang tunay niyang intensyon para sa pamilya. Ang dapat na huling pamamaalam bilang magkakaibigan ay naging huling pamamaalam bilang suspect at mga biktima. Pinaslang ni DiMaggio si Christina at Ethan at pagkatapos noon ay agad na sinilaban ang bahay kung saan naroon ang bangkay ng mag-ina habang puwersahang kinuha ni DiMaggio si Hannah bago tumakas papalayo. Kinabukasan August 4 nang may mag-report sa mga otoridad na nasusunog ang bahay ni DiMaggio. Nang makarating ang mga bumbero ay mabilis nilang ginawa ang kanilang trabaho at matapos ang lahat ay na-recover nila ang bangkay ng isang adult na babae at isang batang lalaki. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ay nag-report naman sa kinauukulan ng lolo at lola ni Hannah at Ethan na nawawala ang kanilang 2 apo, pati na rin ang ina ng 2 bata. Dahil sa report ay nagsimula ang statewide Amber Alert. Ang Amber Alert ay ginagamit sa US na nakikiusap sa mga tao na tumulong sa paghanap ng nawawala o posibleng nakidnap na mga bata. Matapos lumabas ang Amber Alert para kay Hannah at Ethan, ay agad na nagkaroon ng manhunt
At dahil hindi pa identified ng mga panahon na iyon na kay Ethan ang bangkay na natagpuan ng mga bumbero sa nasunog na bahay ni DiMaggio ay isinama sa Amber Alert si Ethan. Tumagal ng ilang araw ang paghahanap at ilang mga news flash ang lumabas para tulungan na mahanap si Hannah, pati sa social media ay naging viral ang paghahanap. Hanggang noong August 7 ay nagkaroon ng bunga ang kanilang masikap na paghahanap. Nakita si DiMaggio kasama si Hannah sa Cascade, Idaho, ng ilang mga tao na nangangabayo sa lugar. Agad na nag-report sa Amber Alert ang mga taong nakakita sa dalawa at positibo silang si Hannah at si DiMaggio ang kanilang nakita base sa description na nakalagay sa Amber Alert. Sinuyod ng mga pulis ang lugar, ngunit hindi nila natagpuan ang dalawa, pero noong August 10 ay nahanap din nila ang impromptu campsite na ginawa mismo ni DiMaggio at kasama nito si Hannah. Mabilis na kumilos ang mga pulis upang palibutan ang lugar, pati na si DiMaggio, ngunit walang plano si DiMaggio na magpahuli sa mga pulis ng buhay. Imbes na sumama sa mga otoridad ng payapa ay nakipagbarilan pa ito sa mga pulis na naging resulta sa kanyang pagkamatay. Matapos ang lahat ay dinala na ng mga otoridad si Hannah sa hospital bago tuluyang ibalik sa kanyang ama na si Brett. Hindi maipaliwanag ng lahat kung bakit nagawa ni DiMaggio na close family friend ng pamilya Anderson ang lahat ng kanyang mga nagawa. Ang tinitingnan na posibleng rason ng mga pulis ay maaaring nagkagusto si DiMaggio sa 16 years old na si Hannah. Dahil ito sa nabanggit ni DiMaggio kay Hannah habang ipinagdadrive niya ito papunta sa isang gymnastics meet na regular na pinupuntahan ni Hannah. Nabanggit kasi ni DiMaggio kay Hannah na i-date siya nito kung sila ay magkapareho ng edad, bagay na hindi nagustuhan ni Hannah. Ngunit hindi ito kayang patunayan ng mga otoridad, kaya naman hanggang ngayon, ang rason kung bakit nangyari ang lahat ng ito ay tanging si DiMaggio lang ang nakakaalam, bagay na kanyang dinala sa kanyang hukay. Paano kung mapansin mong may mali sa buhay mo? Feeling mo, hindi mo tunay na magulang ang kaharap mong magulang ngayon? At paano kung hindi dahil sa ampon ka? Ngunit dahil ikaw ay kinidnap mula sa tunay mong mga magulang noong ikaw ay sanggol pa lamang? Ano ang gagawin mo? Para kay Carlina White, simple lang ang sagot, lutasin ang sarili niyang kidnapping sa sarili niyang paraan. Si Carlina White ay isinilang noong July 15, 1987 sa kanyang inang si Joy White at ama na si Carl Tyson. 19 days matapos ipanganak si Carlina ay nagkaroon ito ng mataas na lagnat, dahilan kung bakit siya isinugod ng kanyang mga magulang sa Harlem Hospital sa New York City. Sa tila normal na araw na iyon, nagbago ang buhay ni Carlina nang wala siyang kaalam-alam. August 4, habang ginagamot sa hospital ng Harlem sa New York City, si Carlina ay dinukot siya ng babaeng nagpapanggap na nurse na kinilalang si Ann Petway. Kinuha ni Petway si Carlina sa children's ward at mabilis na tumakas. Agad naman na nag-report sa pulis ang mga magulang ni Carlina at agad din naman na nag-imbestiga ang mga pulis, ngunit mabilis na nakatakas ng walang iniiwang solidong ebidensya si Petway, kaya kahit nagpakalat ng missing person poster, ang mga pulis at ang mga magulang ni Carlina ay wala na silang nagawa pa upang mabawi si Carlina. Sa kabilang banda naman, pinalaki ni Ann Petway si Carlina sa Bridgeport, Connecticut. Binigyan niya ng panibagong pangalan si Carlina at ito ay Nejdra Nance o Nettie. Binigyan din niya ng peking birth certificate at social security number si Carlina upang tuluyang maging kanya ang bata. Lumaki pa sa mga lumipas na panahon si Carlina, ngunit hindi maalis sa isip nito ang bumabagabag sa kanya na mga bagay. Gaya na lamang ng malaking inconsistencies sa mga kwento sa kanya ni Petway tungkol sa kanilang family story. Higit pa doon, walang pagkakahawig si Petway kay Carlina. Masyadong malaki ang diferensya ng kanilang itsura. Dumating sa sukdulan ang lahat para kay Carlina noong siya ay tumanda pa at magkaroon ng sariling anak. Year 2005, nang kinakailangan ni Carlina
na mag-submit ng original birth certificate upang maikuha ng insurance ang kanyang bagong silang na anak. Binigyan naman siya ni Petway, ngunit nang isubmit ito ay nalaman na peke ang kanyang birth certificate. Lubos itong ikinagalit ni Carlina at nang makauwi sa kanilang tahanan ay agad nitong kinumpronta si Petway na umiyak at umamin sa kanyang hindi siya ang tunay na magulang ni Carlina, na inabandona si Carlina ng kanyang drug addict na magulang. Bahagyang tumahimik si Carlina nang umamin sa kanya si Petway, ngunit noong January 2011 ay muli itong naglakas loob na alamin ang katotohanan sa kanyang pagkatao nang mag-imbestiga ito sa isang website, ang National Center for Missing and Exploited Children, kung saan nakita niya ang mga larawan na kamukhang-kamukha niya noong siya ay bata pa lamang. Higit pa dito ay kamukha rin ng kanyang anak ang larawan ng bata na nakapaskil sa website. Agad na nag-contact si Carlina sa website na ibinigay ang contact information ng kanyang tunay na mga magulang. Agad na nagpa-DNA test si Carlina at lumabas sa kanyang DNA testing na positibong siya nga ang nawawalang Carlina White na nakapaskil sa website. Matapos ang mahabang 23 years ay sa muli, nakita ulit ni Joy White at Carl Tyson ang kanilang anak na si Carlina. Isang nakakapanlambot ng puso na reunion ang sumunod na eksena. At sa kabila nito ay nakakamanghang istorya sapagkat ang biktima na si Carlina pa mismo ang nakalutas ng kanyang pagkidnap. Sa kabilang banda naman ay inaresto ng mga pulis si Ann Petway sa kasong kidnapping at nahatulan ng 12 years na pagkakabilanggo. Nang tinanong kung bakit niya ito nagawa, ang sagot niya ay desperado siyang magkaroon ng sariling anak matapos ang ilang miscarriage na nangyari sa kanya, kaya naisip niyang mangkidnap na lamang ng sanggol sa hospital. Dito na nagtatapos ang dalawang istoryang ito. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta at panunood. Malaking bagay ang mga positibong komento nyo sa akin, kaya naman maraming salamat at shoutout na din sa inyo. Muli, maraming salamat sa inyong panunood. Ingat kayo palagi. Ingat kayo sa mga kriminal sa lansangan.